pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit ang nanasin ko. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay nalilibutan ko. Salamat, Diyos, sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit ang nanasin ko. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay nalilibutan ko. Salamat, Diyos, sa tagumpay na dinulot niyo, at isusuko sa inyo. Lakas ko at ang buhay. Oh Diyos, salamat din,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Lunes na naman at ngayon po, patuloy tayong may sigla, lakas, kakayahan at karunungan na patuloy na ibinibigay ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sa gabing ito, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy nating namnamin ang mga pangako ng Panginoon at patuloy tayong turuan ng Diyos kung paano tayo magtatagumpay sa buhay sa mundong ito. At ngayong gabi, patuloy nating pag-aralan ang isa pa sa mga bagay na alam kong mahalaga po sa atin upang patuloy tayong turuan ng Diyos kung paano po tayo lalakad, kikilos, gagalaw, magsasalita, or gagawa ng mga bagay na kung ano yung mabuti, nakalulugod at ganap sa harapan ng Panginoon. Amen? Sapagkat sa mundong ito, wala po tayong ibang ipiniplease kundi ang Diyos. Sa mundong ito, wala tayong ginagawang bagay para sa tao, lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. At naniniwala ako, yan ang purpose ng buhay natin. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo pinahiram ng Diyos ng buhay? Upang patuloy na siya'y mabigyan ng kaluguran, upang patuloy na maganap natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, upang patuloy tayong magamit ng Panginoon ayon sa kanyang panukala. Bakit niya tayo nilikha? Yung purpose ng Diyos ay patuloy nating magawa sa ating mga buhay. Ang Diyos ang dahilan bakit tayo nabubuhay. So lahat ng bagay sa buhay natin, yung pong purpose niya ang dapat magkaroon ng kaganapan. Yung ating desire, yung ating pangarap, yung mga bagay na gusto natin, secondary na lang. Kapag nasunod natin at nabigyan ng kaluguran ng Diyos, yung desire ng puso niya, ng puso natin, siya po ang magbibigay. Amen po? Pero number 1, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen po. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat, patuloy ka naming dinadakila, patuloy ka namin pinupuri sa buhay namin, sapagkat minsan pa, Lunes, another day, Panginoon, ay ikay nagtiwala sa amin. Another, Panginoon, parigad na araw upang patuloy naming makita ang kabutihan mo. Lord, humihingi kami ng karunungan. Kung wala ang karunungan mo, hindi maipapangaral ang salita mo ayon sa iyong kalooban. Kung wala ang karunungan mo, Lord God, hindi madali para sa lingkod mo ang ipangaral ang iyong salita. May limitasyon siya, may hangganan, Panginoon. Hindi karunungan ng mundo at ng tao ang ipinapairal kapag nangangaral kami, kundi ang karunungan galing sa iyo. Kaya patuloy po kong humihingi ng karunungan, Panginoon. May pangaral ko ang salita mo ayon sa iyong kalooban. Ganun din po humihingi kami ng karunungan sa bawat nakikinig, Panginoon. Hindi namin mauunawaan ang mga salita mong aming pakikinggan kung wala ang karunungan galing sa iyo. Kaya Ama, hayaan mong tanggapin ang bawat isa ang mga salita mo ayon sa iyong karunungan, ayon sa iyong kalooban. Ikaw naman po ang nag-utos sa amin. Kung kulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, Diyos na tapat at hindi nanunumbat at ibibigay niya ang karunungan kailangan natin. Lord, salamat po. Sa gabing ito, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. At salamat, alam namin may gagawin ka. Sa gabi-gabing nakatuto kami at nauuwaw, nagdi-desire na mapakinggan ang mga salita mo, alam naming may inihanda ka at gagawin ka sa buhay namin, Lord God. We expect more from you, Lord. Naniniwala po kami, hindi ka patapos sa amin. Matuloy kang magpaparanas, patuloy kang gagawa ng himala, patuloy kang tutugon ng panalangin namin, patuloy mong ipakikita sa amin. Mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran na buhay at gumagawa at gagawa at patuloy na gagawa sa buhay namin, sampu ng aming buong sambayan. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Dahil tunay nga lahat ng bagay dahil sa Diyos, para sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen po. So pag-aaralan natin sa gabing ito is rightly expressing emotions. Lahat po tayo ay may damdamin. Pero meron pong tamang pagpapakita o paghahayag ng damdamin natin. Yung damdaming ipapahayag natin ng may kalayaan at tama at hindi tayo magkakasala. Kasi sinabi rin ng Panginoon niya, pwedeng magalit, pero wag magkakasala. So, meron palang tamang pagpapakita ng damdamin natin. Kasi di natin pwedeng isuppress ang ating damdamin. Kasi
Meron din itong hindi magandang magiging bunga sa atin. Kaya inutusan din tayo ng Panginoon na i-express natin yung damdamin natin. Kailangan may kalayaan tayong maipahayag ito, pero sa tamang paraan. Sa paraan na kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasi hindi rin makakabuti sa atin bilang tao na nilagyan niya ng damdamin kung yung damdamin na ating nararamdaman ay isusuppress natin at hindi natin maipapahayag. Amen po. So, gabi doon. Sabi doon, sa ating teksto, Matthew 26 verse 37, "And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be grieved and distressed." Si Jesus po ito, tinutukoy dito. Ang sabi po dito, ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. So makita natin dito na si Jesus, ito po yung panalangin siya sa Gethsemane. Sinama daw niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Bakit? Kasi bagabag si Jesus sa oras na ito. At naghihirap ang kanyang kalooban. Kasi nasa point siya ng pagpili. Nasa point siya ng tanang ng sitwasyon ng buhay niya na yung pong matinding pagsubok na kanyang nararanasan. Kaya doon natin makikita na si Jesus nag-express din ng kanyang damdamin. Hindi niya ito tinago. Hindi niya ito kinover up. Ito ay pinahayag niya. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon na ang mga damdamin natin, ipinapahayag natin, may kalayaan tang itong ipahayag sa tamang paraan. So, rightly expressing emotions na hindi magkakasala at nakalulugod sa Panginoon. Amen po. Sabi din sa John 11:35, Jesus wept. Ang pinakamaigsing verse sa Biblia. Ang sabi doon, at si Jesus ay tumangis. So maski si Jesus umiyak, kaya hindi kasalanan ang pag-iyak. Si Jesus nagalit, hindi kasalanan ang magalit. Si Jesus ay nabagabag, hindi kasalanan ang mabagabag. Si Jesus ay naghirap ang kanyang kalooban, hindi kasalanan maghirap ang iyong kalooban. Pero may tamang pagpapakita nitong pagpaparamdam at paghahayag ng damdamin natin. Lahat ng bagay may tamang paraan. Sa pagsasabi, sa pagpapahayag, sa lahat di ba? Maski naman tama tayo di ba? Tinapik ko yun sa inyo last time. Kahit tama ka, pag mali ang paraan ng pagsasalita mo, mali ang paraan ng pagpapahayag mo nito, mali ang paraan ng ng pag-action mo, kahit tama ka, sa harapan ng Diyos, hindi mahalaga sa Kanya kung sino ang tama. Ang mahalaga sa Diyos, kung sino yung marunong sumunod, mag-express ng damdamin na nakalulugod pa rin sa Panginoon. Amen po. So yan yung pag-aaralan natin. Sabi dito, we are often taught to believe that certain emotions are always wrong. Di ba, lumaki tayo na naniniwala tayo na may mga certain emotions na mali. Diba? Mali ang magalit. Parang mali ang umiyak. Kaya lumaki tayo kapag umiiyak tayo, pinipigilan tayo ng magulang natin Sinasabihan tayo, ayokong may marinig. Tumigil ka. Lumaki tayo na gano'n na ang naisip natin, hindi, mali ang umiyak, mali ang magpakita na nasaktan ka, na mali na ikaw ay nagpahayag ng damdamin mo, pero hindi po, mali ang magalit, hindi po. Tinuturuan tayo ng Panginoon kasi yung certain emotions are always wrong. Kinalakihan po natin yan. Na hindi tayo, wag kang sasagot. Parang yung mother ko, sabi sa kanya ng lola niya, wag kang sasagot, nakikitira ka lang, nakikikain ka lang, wala kang karapatang sumagot. Na parang kapag wala kang alam, na parang kapag ikaw ay nakikitira lang, wala kang karapatang i-express ang sarili mo. Sabi ng Biblia, may time ng pagsasalita, may time ng pagtahimik. Kaya nga tinuturuan natin, tinuro ko sa inyo last time, kahit tama ka, kung ang nilalagay ng Diyos sa puso mo, manahimik ka, oras para manahimik, mas nakalulugod yun sa Panginoon. Naintindihan po natin. So merong always time for everything. Hindi laging ikaw na lang yung salita ng salita. Hindi na lang lagi yung ikaw yung explain ng explain. Hindi. May time kahit tama ka, mas kinalulugdan ng Diyos, manahimik ka. Kasi hindi lagi kahit tama ka, hindi laging may panahon ng pagsasalita, may panahon ng pagtahimik. Okay? Ganun din. Pag-aralan natin, di ba? Maganda po yung topic natin ngayon. We blame our sinful behavior on our wrong feelings. And they try, di ba? We blame
our sinful behavior on our wrong feelings, di ba? Minsan biniblame natin, sinisisi natin yung bakit kasi ganito ang ugali ko eh. Bakit kasi ganito ako eh. Bakit kasi itong bibig ko na to hindi mapigil sa pagsasalita eh. Bakit kasi ganon? Biniblame natin yung sinful behavior natin on our wrong feelings kapag may nararamdaman tayong hindi magandang damdamin. Alam niyo po ba, hindi naman sinabi ng Panginoon, sabi ng Biblia nga, may panahon ng pagmamahal, may panahon ng pagkapuot. So, hindi po, ibig sabihin negative yung feelings ay mali na. Merong negative ang feelings, pero tama, pag tama ang pagpapahayag, hindi pa rin siya mali. Meron ngang positive feelings, pero mali ang pagpapahayag, mali pa rin sa harapan ng Diyos. Ano yung positive feelings? Magmahal, positive yan. Pero hindi lahat ng tao minamahal. Kapag ang minamahal mo, maling tao, hindi po yan tamang damdamin. Naintindihan natin. So, hindi lahat ng sa tingin mo tamang damdamin ay mali. Hindi rin lahat sa tingin mo ay negative na damdamin o maling damdamin sa tingin mo ay mali. Diba? Ang galit, negative na damdamin yan. Pero ang sabi ng Panginoon Padre, di ba? Kailangan nating magalit sa mga mali. Kailangan nating magalit na binigyan tayo ng karapatang magalit, pero wag lulubugan ng araw. Binigyan tayo ng karapatang magalit, pero wag magkakasala. So, ibig sabihin po nun, yun yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon. And then, try desperately to control them. Kaya ginagawa natin, pag akala natin wrong feelings, tinatry natin yung best natin i-control. Pero which is, hindi natin alam na merong negative feelings na dapat ipahayag, pero sa tamang paraan. Meron namang positive feelings na hindi dapat ipahayag. Bakit? Kasi nga, positive feelings, pero mali naman ang pagpapahayag na kailangan. Halimbawa, umiibig ka sa may asawa, hindi yun kailangan ipahayag, hindi kailangan yun ipakita, hindi mo kailangan yun, kumbaga parang, ipakita sa mundo na minamahal mo ang isang tao, pero mali. Tamang damdamin nagmamahal, pero mali yung taong mamahalin. Okay, doon naintindihan natin. So, iyan po inuunawa sa atin ng Lord, rightly expressing emotions. Hindi lahat ng negative emotions ay mali at hindi rin lahat ng positive emotions ay tama. Okay, kailangan po nasa tamang pagpapahayag ito. Okay, kung hindi ko po matapos ngayon, itutuloy natin bukas kasi medyo mahaba ito. Kaya nga, gabi-gabi tumutok kayo. Kung hindi man kayo makatutok ngayon at merong importante kayong gagawin or may yung signal connection wala. Misa kasi nagkakaproblema, siguraduhin nyo bukas marereply nyo bago nyo panoorin yung susunod na ating episode. Amen po. Tuloy po natin. We repress, hide, and deny them. So, ang ginagawa natin, kasi akala natin negative feelings, ang ginagawa natin, pinipigil, dinideny. Kumbaga parang gano'n, tinatago. Kasi nga, tingin natin negative. Pero hindi natin alam, pag kahit negative yan, pero tama ang pagpapahayag mo, kailangan mong i-express yan. Pero kahit positive yan, pero mali naman yung positive na damdamin mo, yun ang kailangan nating i-express o hindi dapat i-express o kailangan nating itago. Depende po. Pag-aaralan po para natin lalong maunawaan. Instead of accepting them as God-given messages. Diba? We hide and deny them. Kesa tanggapin natin na yung ating nararamdaman is God-given messages. Alam nyo ba yung damdamin natin? It is a God-given messages. Ginagamit ng Diyos ang damdamin natin, ang emotions natin para makita natin yung mensahe, kumbaga matanggap natin yung mensahe ng Panginoon. Kaya lang, kailangan lang may wisdom tayong galing sa Panginoon. Amen po. Para malaman po natin. Sabi doon, Jesus is the model for dealing with our human emotions. Through his responses in the Garden of Gethsemane, we will explore some of the wrong attitudes we have about our own emotional life. So pag-aaralan natin yung sitwasyon ni Jesus nung siya'y nanalangin sa Gethsemane para makita natin. Ano yun? Ma-explore natin ang alin? Yung some of the wrong attitudes na makikita natin doon sa istorya ni Jesus at yung tamang pag-express ng damdamin natin. Okay. We are not to let feeling control our lives. Makikita natin, ayaw ng Diyos na yung mga damdamin natin ay ang nagko-control sa ating buhay.
May damdamin, pero hindi dapat yan ang nagkokontrol ng buhay mo. Hindi yan ang dapat nagkokontrol ng emotion, ng decision mo. Okay? But we are also not to do away with them. Pero hindi mo rin pwedeng i-deny. Hindi mo rin siya pwedeng isuppress. Hindi mo rin siya pwedeng itago. Kasi pag tinago mo, dininay mo, at yan ay pinigil mo, isang araw sasabog ka. Mas worse ang sitwasyon na mangyayari kapag in-express mo ito ng hindi sa tamang panahon at hindi tamang sitwasyon. So, ang sabi doon, hindi natin aahayaan yung damdamin natin ang siyang magkokontrol sa atin. Pero hindi rin pwede na yung damdamin natin, i-deny at itatago natin. Hindi rin makakabuti sa atin. Okay, so kaya may tamang pag-express o pagpapahayag ng damdamin. Okay, we need to identify, label, and accept them. So, yung damdamin daw natin, i-identify natin. I-label natin. At accept them. Isa sa mga dapat kailangan, pag nagagalit ka, accept na galit ka. Pag nagtatampo ka, accept nagtatampo ka. Hindi dapat tinatago, hindi dapat dinideny, hindi dapat sinusuppress. Una, tanggapin. Okay. Intro pa lang ako, parang ang sarap ng namnamin yung mga bagay na dapat, di ba? Okay, tuloy natin. As well as learn to express them appropriately. So, pag meron daw tayong damdamin, ang sabi doon, kailangan daw i-identify mo yung nararamdaman mo, i-label mo siya. At pangatlo, accept mo siya. Bago mo siya and learn to express, bago mo siya i-express appropriately. Kailangan matutunan mo i-express siya ng tama. Okay? When we can do this as Jesus did, it becomes possible for us to truly share ourselves with others. Kung ito raw ay kaya nating gawin katulad ng ginawa ni Jesus, ang ating pong mga damdamin, posible daw talaga na truly mai-share natin ang ating sarili sa iba. Naintindihan po natin? Okay, tuloy po. Sabi po doon, Jesus, He is qualified as our high priest. Si Jesus ay so qualified na siyang ating pinakapunong saserdote na mamamagitan sa atin at sa Diyos. Sabi doon, sa He knew and experienced what we feel. Bakit siya yung pinakamagandang mediator between man, God and man? Kasi nauunawaan niya yung ating damdamin, yung pagkatao natin. Bakit great mediator si Jesus? Ba't high priest siya? Bakit? Ba't matindi siyang tagapamagitan mula sa Diyos at sa tao? Alam niyo kung bakit? Kasi Diyos siya. Kaya alam niya ang damdamin ng Diyos. Alam niya ang pagiging Diyos. Alam niya ang lahat patungkol sa Diyos. Kasi Diyos siya na nagkatawang tao. Ngayon, naging tao siya. Alam niya ang damdamin ng pagiging tao. Alam niya ang lahat ng bagay, aspeto patungkol sa pagiging tao. Kaya great mediator siya between God and men. Bakit? Kasi pareho niyang naranasan ang pagiging Diyos at pagiging tao. Kaya siya ay mamamagitan sa atin mula sa Diyos hanggang ang tao siya ang namamagitan. Kaya nga siya ang tagapagligtas. Bakit? Hindi pwedeng mamagitan ang tao lang. Hindi ka naging Diyos para maintindihan mo ang Diyos. Hindi rin pwedeng mamagitan ang Diyos lang na na hindi nakaranas sa magkatawang tao kasi hindi mo mauunawaan ng tao. Kaya si Jesus, great mediator, high priest natin. Sa harapan ng Diyos, siya magtatanggol sa atin. Sa harapan ng Diyos, bakit? Nauunawaan niya ang pagiging tao kasi naging tao siya. At siya din ang mamamagitan. Nangangaral siya patungkol sa kanyang ama. Pinapangaral niya ang mga kaligtasan patungo sa kalangitan. Paano tayo maliligtas? Paano tayo mapapatawad? Bakit siya ang great mediator na ang Diyos ay ipakilala niya sa atin? Kasi Diyos din siya. Naging Diyos din siya na nagkatawang tao lang. Kaya alam niya ang deity nature ng pagiging Diyos. Okay, naintindihan po natin. Basahin po natin sa Hebrews chapter 4:14-16. Sabi po dito sa Hebrews 4:14-16 ay ganito po. Sabi, basahin po natin.
Hebrews 4. Okay. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Bakit po? Meron nga rin tayong dakilang saserdote na nakakaunawa sa ating kahinaan. Kaya anytime, huwag ka nang mag-aatubiling lumapit sa trono ng Diyos. Bakit? At tatanggap tayo ng habag, kahahabagan niya tayo sa panahong kailangan natin ito. Bakit? Kasi may mediator nga tayo. Attorney natin si Jesus sa harapan ng Diyos. Okay, so tuloy po natin. So, ang sabi doon? Una, sabi doon, He is qualified as our high priest. He knew and experienced what we feel. Kaya okay lang i-express ang damdamin. Bakit? Nauunawaan tayo ni Jesus. Bakit? Taging tao siya. Tinukso sa lahat ng paraan. Kung ano naranasan natin, naranasan niya. Ngayon, ang gusto lang ng Diyos, i-express mo, tamang i-express ang damdamin, pero sa tamang paraan. Si Jesus nagkaroon din ng damdamin, nabagabag, sabi dun sa teksto natin. At siya sabi dun, nabagabag o nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Pero di ba, negative emotion to. Pero na-express ni Jesus na tamang paraan, kaya hindi siya nagkasala. At ang sabi din sa 11:35, Jesus wept. Tumangis si Jesus. So, ang pag-iyak ay hindi rin kasalanan. Negative emotions ang kalungkutan. Pero, tamang na-express ni Jesus ng tama, kaya hindi siya nagkasala. Kaya siya po yung magandang halimbawa ng pagiging, kaya nga naging high priest siya. Kaya niyang mamagitan kasi nauunawaan niya tayo. Kasi naranasan niya. Amen. Okay, simulan natin. Some definitions to work with. Sabi doon, emotions are simply feelings. Sabi doon, ang damdamin daw ay emotions are simply feelings. Di ba? Pero ang tao kasi manhid. Hirap ng taong manhid. Pag walang damdamin. Ba? Ang hirap. Kaya sabi doon, kailangan natin ng emotion. Kailangan natin na meron tayong damdamin. Kasi mahirap din. Maski nga sabi ni Lord, yung pagmamahal sabi niya, you are nothing without love. Kung ang lahat ng bagay gagawin mo, walang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Kailangan ng damdamin. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Di ba? May love God. Paano mo mamahalin ng Diyos kung walang damdamin? Kailangan. Pero, yung pag-aaral natin, emotions are simply feelings. However, carnal beliefs are ways of thinking that can arise from unresolved emotions. Jesus knew the difference. Pero, yung mga carnal beliefs kasi natin, ito na yung mga ways of thinking that can arise from unresolved emotions. Kaya daw yung mga emotion natin hindi daw maayos-ayos, yung mga damdamin natin, bakit? Kasi yung carnal belief natin, yun yung mga ways of thinking natin, mali ang kaisipan, kaya yung damdamin na i-express ng mali. Maling kaisipan, kaya yung damdamin na dapat i-express, nagiging kasalanan. Sabi niya, magalit, pero wag lulubugan ng araw. Hindi di ba, magalit kayo. Kung magagalit kayo, wag lulubugan ng araw. Hindi naman pinagbawalang magalit. Pero, wag patatagalin. Isang way yan para ang pag-express mo ng damdamin mo, tama, hindi tumatagal. Pero kung galit ka ngayon sa asawa mo, galit ka sa anak mo ngayon, nasabi mo na, nagalit ka na, bukas yun pa rin yung litanya mo, kung anong dahilan ng galit mo kahapon, kinabukasan pagising, galit ka pa rin, at yun pa rin yung dahilan yung kahapong ginawa. Kapatid, kasalanan na po yun. Okay, so isang way lang po yun. Tuloy po natin. Sabi doon, yung paniniwalang makalaman, di ba? Yung carnal belief natin na nakakaapekto sa thinking natin, kaya yung emotions nagiging kasalanan. Kaya sabi sa Jeremiah 17 verse 9, who can understand the human heart?
There is nothing else so deceitful. It is too sick to be healed. Sinong makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Talagang madaya ang puso ng tao. Pag hindi mo yan na-control ng tama, pag hindi mo yan naisuko sa Panginoon, at yung thinking mo mali, ang puso ng tao na madaya, at talagang walang katulad, walang lunas ang kanyang kabulukan. Kasi pwede kang ipahamak ng damdamin pag ang thinking mo mali. Pwede kasi itong damdamin na ito, ikamatay mo. Pwede kang pumatay, maski sarili mo, pwede mong patayin. Pag ang damdamin mo negative, tapos mali din ang way of thinking mo. Carnal. Pero, ang damdamin mo, kahit negative emotions yan, pag ang thinking mo tama, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, yung emotion, ng negative emotions na yan, hindi yan masama, hindi yan kasalanan, at makakabuti sa iyo yan. Naintindihan po natin. Okay, tuloy natin. So, tingnan natin, Jesus knew the difference. Tingnan natin kung paano pinakita ni Jesus ang tamang pag-express ng kanyang damdamin nung time na yon. Basahin natin, Matthew 26. 26, sabi doon, 36 to 45. Ito yung sitwasyon. Basahin natin. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Diba? Nagsabi si Jesus kay Pedro sa dalawang anak ni Zebedeo na ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Kapatid, yung damdamin ni Jesus ng oras na yun, halos ikamatay niya. Tigib siya ng hapis. Tuloy natin. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnang niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? So, doon natin makikita, sabi niya, dito lang kayo, pupunta ako sa banda roon para manalangin sa aking ama. Bakit sa mananalangin? Sapagkat ang sabi niya, di ba? Sabi niya, ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kumbaga parang kumbaga, yung sinabi niya sa ama niya, alisin mo yung saro ng paghihirap na ito. So, talaga siya tigib ng hapis na halos ikamatay niya, sabi ng Biblia, na humarap siya sa kanyang ama at nakiusap siya. O, diba? Ano makikita natin dito? He asked a few good friends to be with him. Unang-una, ang damdamin, hindi ini-express sa lahat ng tao. Pag negative maski naman positive. Pag nagmahal ka, ang pagmamahal, isa lang, hindi pwedeng mahal mo, dalawa, tatlo. May Monday, Tuesday, Wednesday. Sorry po. Ang pagmamahal, di ba? Sabi doon talagang hindi ine-express sa lahat ng tao. So, he asked a few good friends. So, dapat talaga may kaibigan tayong trusted friends. Pwede kay Lord, pwedeng trusted, pwedeng asawa, pwedeng anak. Bagaman sa anak kasi limited, ulitin ko pala, hindi pwede. Kasi ang anak pwedeng maging kaibigan ka, anak mo mag-o-open sa'yo. Pero ikaw, hindi lahat pwedeng i-open sa anak. Okay. So, sabi po dun he asked a few girls, sabi niya, sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, pumili siya ng mapagsasabihan, halos ikamatay ko at ako'y hapis na hapis. Ibig sabihin, nag-unload si Jesus. Oh. Ngayon, kaya kailangan pumili ka ng kaibigan na alam mo na pwede mong pagsabihan, na mapagkakatiwalaan mo, hindi ka i-judge, hindi ka i-condemn, hindi ka ikukwento sa iba. Intindihan natin. So yun, hindi pwedeng paggalit kasi sa tao, lahat ng kausap mo, sasabihan mo. Hindi pwede. Dapat bilang lang. Dapat few. Sabi doon, few good friends. Sabi, si Jesus ay pumili ng few good friends.
Hindi lahat sinasabihan, hindi lahat. Pipili ka lang ng ilan. Si Jesus ang pinili niya, 3. Si Pedro at yung 2 anak ni Zebedeo. So, 3 na pwede mong pagkatiwalaan, mai-express mo yung nararamdaman mo. So, ano ang tamang right? Ano ang pinagkakasalan natin? Rightly expressing emotions. Sa piling tao lang, trusted friends mo, na pwede kang mag-unload, pwede kang magsabi ng totoong nararamdaman mo, na alam mo yung taong yun, yung kaibigan na yun, o sino man yan, leader mo man yan, asawa mo man yan, na alam mong handa kang pakinggan, hindi ka i-judge, hindi ka i-condemn, ilalabas mo yung nararamdaman mo. Okay? Hindi lahat sinasabihan. O kada may makakausap ka, nakasampu ka ng kausap, lahat ng kausap mo, kinwento mo na yung sama ng loob mo. Hindi ho pwedeng ganun. Mali na po yun. Kasi hindi na po yun pag-e-express ng damdamin, pag-a-unload. Kasi kailangan ina-unload yan eh. Kasi pag hindi mo yan in-express, isang araw sasabog ka. Pero hindi sa lahat ng tao. Pag yan ay in-express mo sa lahat ng tao, nakasampu ka na, 15, lahat na makausap mo, in-express mo yung damdamin mo, kasalanan na po yun. Naintindihan po natin, si Jesus pumili lang ng 3. Iniwan niya yung iba. Pangalawa, sabi doon, did not cast pearls before swine. Bakit kaya hindi niya sinabi, bakit 3 lang ang kanyang isinama at hindi sa lahat ng 12 disciples? Sabi kasi sa Matthew 7, verse 6, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan nito at lalapain nila. Pagkatapos, huwag niyong ihagis sa mga baboy ang mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Huwag mo daw ibigay sa aso ang mga bagay na banal. Bakit? Sapagkat babalingan ka nila, lalapain ka nila, pagkatapos kahit paanong ganda nung sasabihin mo sa aso, banal, mga bagay na banal. Sabi doon, pag aso ang kausap mo, hindi pa rin tatanggapin gano'n man kabanal ang sasabihin mo. Pagtapos mo magsalita ng maganda, lalapain ka niyan. Ang sabi ng parables, at babalingan ka at lalapain ka. So, pinipili lang ang pagbibigyan ng bagay na nasa iyo na i-express mo. Okay. Choose a few good friends. Si Jesus, ganun ang ginawa. 12 ang disciple niya, 3 lang ang isinama niya. Yan sabi doon, huwag mo ding ihahagis ang mga baboy, sa mga baboy ang perlas. Kahit ano pang perlas yan, pag inahagis mo sa baboy, hindi nila yun maiintindihan, wala sa kanila yun. Sabi doon, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya ano ibig sabihin nun? Kapag yung damdamin mo, in-express mo sa mga taong, kumbaga parang katulad ng baboy, yuyurakan, i-judge ka lang, i-condemn ka, yuyurakan ka, akala mo na pakinggan ka, pero hindi mo alam. Sinusukat na pala pagkatao mo, pero hindi mo alam, hinuhusgahan ka na pala, hindi mo alam, kinokondem ka na pala. Kaya nga pag meron kang mabuting kaibigan, wag mo, ingatan mo at pahalagaan mo, madalang po yan. Hindi lahat totoong kaibigan. Kaya paalala, bakit hindi pwedeng sabihin sa lahat? Kasi yung iba baka aso. Pagkasabi mo ng banal na bagay, banal sa'yo, importante sa'yo yung nararamdaman mo, napakahalaga nun, nilabas mo sa isang tao. Ang attitude ng taong nilabasan mo, aso, lalapain ka niyan at sabi doon, babalingan ka niyan at lalapain ka pagkatapos niyan. Pwede naman yung perlas, napakahalaga sa'yo ng damdamin na yun, napakahalaga sa'yo ng emotion na yun, na kailangan mong i-express at ilabas, nasabi mo sa isang may ugaling baboy, yuyurakan ka nun. At ang sabi dun, at yuyurakan ka lang sapagkat walang halaga sa kanila iyon. Naintindihan po natin. So isa yan, way of rightly expressing emotions, few good friends, hindi sa lahat. Okay, pangalawa, they went to a private place, created an intimate environment. Sabi niya, iniwan niya, dyan lamang kayo, sinabi niya sa kanila, at isinama sila ni Jesus
sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Diba, bago siya nalalangin, kinausap niya yung tatlo, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko, sabi ni Jesus sa tatlo. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin, di ba? Maghintay kayo rito at makipagpuyat kayo sa akin. Nangingi si Jesus ng oras sa oras na yun sa tatlong alagad. And they went, sabi doon, they went to a private place. So, ang tamang pag-express ng damdamin sa tamang lugar. Okay, hindi masama ang negative emotions, nagiging masama yan pag ine-express mo sa hindi tamang lugar. Okay, so they went to a private place, created an intimate environment. Private. Di ba? Ibig sabihin, may tamang lugar ng pag-express ng damdamin. Di ba? May tamang lugar. Kung halimbawa nagagalit ka, huwag mong pagalitan sa harapan ng maraming tao. Halimbawa nagagalit ka, halimbawa naiinis ka sa asawa mo, nandun yung mga barkada niya, nasa bahay niyo nakikipagkwentuhan, o kaya nasa labas. Oh, di ba nakikipagkwento kasama kaibigan, hindi tamang i-express yung damdamin na galit at inis mo sa asawa mo. May tamang lugar. Naiintindihan natin. Tamang i-express ang nararamdaman, pero pag mali ang lugar, kasalanan. May tamang lugar ng pagpapahayag ng damdamin. Okay, tuloy natin. I hope meron po tayo pare-parehong natututunan. Amen po. Next, he shared what was in his heart, even when it was pain and despair. Di ba, he shared kung ano yung nasa puso niya. Sabi niya, tigib ng hapis ang puso ko na halos ikamatay ko. Talagang inamin niya dun sa tatlo na talagang siya'y hapis na hapis. Si Jesus yun halos ikamatay niya. Ibig sabihin talagang, kung pag sinabi ikamatay, talagang halos di ba? Ibig sabihin, naging totoo siya. Naging totoo siya sa kanyang mga alagad. Naging totoo siya sa tatlo. Kapatid, he shared what was in his heart. Hindi po, wag mong i-deny. Kung nasaktan ka, na-offend ka, kung hindi mo nagustuhan, wag mong i-deny. Sabihin mo ng maayos. Sabihin mo sa private place. Sabihin mo sa tamang tao. Naiintindihan natin. Sinabi niya, hindi niya tinago. Hindi okay lang. Hindi pala okay. Yun totoo. Pero kapag basta nila, nagalit ka ba? Hindi okay lang. Mali, dinidinay mo. Totoo palang nagalit ka. Ngayon kung gusto mo nang i-express talagang nagalit ka, hindi mo nagustuhan, na-offend ka, talagang ayun damdamin mo, hindi maganda, pumili ka ng tamang tao. Pumili ka ng tamang lugar. At sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin kung ano yung totoo. Hindi mo itatago, hindi mo i-deny. Rightly expressing emotions. Hindi naman inaalis ni Jesus na masaktan tayo. Hindi naman inaalis ng Diyos na tayo ay magdalimhati, maghinagpis, mabagabag, matakot. Hindi niya inaalis yan. Magalit, hindi niya inaalis yan. Tao tayo, may negative emotions. Pero yung mga negative emotions, pag tama ang paraan ng pag-express, positive pa rin yan. Ikabubuti pa rin natin yan. Naiintindihan po na. Dahil pag hindi mo yan in-express, dininay mo yan, mas makakasama sa atin, hindi makakabuti sa atin. At mas worse ang magiging sitwasyon pag hindi natin na-express sa tamang oras, tamang tao at tamang lugar. Hindi pinatatagal. Pero titingnan natin. Tuloy natin. Sabi doon, he persisted even though they fell asleep. Continued to share even when the responses weren't what he hoped for. Diba? Sabi doon, pagbalik niya, pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, gayon man wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang nangyari. Diba? Lumayo siya ng konti dun sa tatlo dahil nasabi niya nararamdaman niyang hapis na hapis ako. Halos ikamatay ko. Dito lang kayo. Maghintay kayo hanggang makapagpuyat kayo sa akin. Lumayo siya ng konti. Nagpatira pa. At nanalangin, Ama ko,
sabi niya, nakikita nung tatlo na talagang siya'y distress. Na talagang si Jesus ay sabi doon ay grieved talaga nung oras na yun. Kasi nagpatira pa siya talaga sa harapan ng Diyos. At nakiamak ko kung maaari. Sabi nga, di ba, pumatak daw yung pawis na parang dugo sa tindi ng paghihinagpis ni Jesus. Oh. Yan sabi po doon. Pero pagbalik niya, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kahit manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Pero pagbalik niya, yung tatlong kaibigan niya, tulog. Kaya sabi ni Jesus, hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Kasi nagpisi, nangangailangan siya ng kahit man lang yung kompanyo ng oras na yun, na makikinig sa kanya, nagising, na kasama niya. Hindi pagbalik niyang umiyak, pagkatapos niyang umiyak sa ama, talagang ano siya doon sa kanyang pagdadaanan, pagbalik niya natutulog. Kaya kapatid, doon mo makikita, maski si Jesus, naramdaman niyang nag-iisa siya. Bakit yung tatlong pinili niya, na napagsabihan niya ng problema niya, anong ginawa? Tinulugan siya. Kaya dumarating tayo sa buhay natin, naranasan ni Jesus mag-isa. Sa oras na hinagpis siya, grieve and distress siya, walang nakinig, walang nagpuyat sa kanya. Pero hindi siya tumigil. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi kong iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Hindi siya tumigil. Muli siyang lumayo ng konti pagkatapos siyang gisingin yung tatlo at nagpatira pa ulit siya at umiiyak sa ama at nakikiusap, Ama, kung maaari wag kong inumin, kung hindi ko pwedeng hindi inumin, masunod ang kalooban mo. Anong gusto ipakita rito? He persisted even though they fell asleep. Continued to share even when the responses weren't what he hoped for. Totoo po yun. Pag sa tao tayo nagsabi, hindi lahat ng tao magre-respond sa ine-expect natin. Hindi lahat ng tao pwedeng sabihan ng nararamdaman mo. Dahil hindi lahat ng tao kaya kang unawain. Kayang makipagsimpatay sa'yo. Kaya kang samahan. Kaya nga pahalagahan mo yung kaibigan o sino man, asawa mo man, o sino mang tao na sa oras ng pangangailangan mo, nandoon. Sabi nga, yun ang tunay na kaibigan. Kahit kilala pagkatao mo, kahit alam ang baho mo, kahit alam yung pagkaugali mo, kahit alam ang kahinaan mo, pag oras na ikaw ay may problema at meron kang gustong sabihin, handang makinig. Yung makinig, tulong na. Hindi naman kailangang magpayo. Yung meron lang makinig, yung meron lang makakaunawa sa'yo sa nararamdaman mo, yung may maiiyakan ka lang, yun lang may masasabihan ka, na hindi ka i-condemn, hindi ka i-judge, na mananatili yung relasyon sa'yo, na mananatili yung mananatili na kaibigan mo. Kapatid, pahalagaan mo yung mga taong ganyan. Kokonti yan. Dahil lahat ng tao, pag ikaw ay nagpakitang malakas ka, tanggap ka. Pag nagpakita kang okay ka, tanggap ka. Pero pag ang tao nagpakita ka ng kahinaan mo, na nasasaktan ka din, na ikaw din ay nagagalit, naghihinagpis, nagtatampo, at yung taong sinabihan mo na dating laging nandyan sa tabi mo nung malakas ka, nung nakita ang kahinaan mo, iniwanan ka. Huwag kang malungkot kung sila'y umiwas sa'yo, mawala. Bakit? Hindi sila tunay. Pero yung mga taong sa kahinaan mo at kalakasan mo, nandoon nakikinig sa'yo, pahalagahan mo yan. Yan ang mga tunay. Kasi lagi sinasabi sa'yo, kahit kami pastor, may kahinaan kami. May limitasyon kami, nasasaktan din kami. Nagkakamali din kami. Meron din kaming limitasyon. Hindi pwedeng sabihin sa lahat. Hindi lahat makakaunawa. Ay, si pastora pala nagagalit din. Ay, si pastora pala nagtatampo din. Kanino mo sasabihin? Kaya nga pahalagaan mo yung mga taong kaya kang tanggapin, hindi lang sa kalakasan mo. Kaya kang tanggapin kahit sa kahinaan mo. Naintindihan natin? And he chose to do what his father wanted even though it hurts him. Diba? Pinili niyang sundin ang gusto ng kanyang tatay kahit nasasaktan siya. Kapatid, yan ang tunay na damdamin. Yan yung tunay na pag-express ng damdamin. Sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi ko kaya, Lord. Wag mo ipahintulot.
Pero wag ang kalooban ko, kalooban mo. Hindi inaalis ng Diyos. Sabihin mo yung totoo. Ayaw mo, nasasaktan ka. Hindi ka makasunod. Mahina ka, nagkakamali ka, bumagsak ka. Pero sabi mo, Lord, let thy will be done. Pero yung kalooban pa rin, di ba? Di ko pa dumating time na, Lord, hindi ako pwedeng magpagamit sa iyo, Lord. Kasi ganito ko, parang si Pablo, di ba? Mamamatay tao, ganto, parang hindi niya matanggap na gagamitin siya ni Lord. Pero kalooban ni Lord ang nagganap, kahit mamamatay tao siya, nagsumunod pa rin siya, ginamit pa rin siya ng Diyos ng malakasan. Sino ba sa atin gusto gamitin ng Panginoon? Abay, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may limitasyon, lahat tayo nagkakamali, hindi tayo perfect. Pero minsan parang ayaw mo nang humarap. Di ba? Minsan pag nangangaral ka, nakagawa ka ng mali, parang ayaw mo nang humarap sa tao. Parang ayaw mo nang malaman ng tao na lingkod ka ng Diyos. Pero hindi. Let thy will be done. Bakit? Kapag gusto ko pa rin gamitin ng Diyos, hayaan mo. Kahit minsan nakikita mo sa sarili mo, parang hindi na. Parang nakita mo sa sarili mo, nasasaktan. Si Jesus, ayaw niya. Pero sabi niya, let thy will be done. Ama, maaari, hanggat maaari, wag kong inumin ng saro ng paghihirap. Nakiusap siya, halos ikamatay niya. Pero sabi niya, pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yan, express mo yung nararamdaman mo sa tamang tao, tamang lugar, tamang pagkakataon. Pero yung kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Halimbawa, nagmamahal ka, positive yan. Okay, ngayon sinabi mo kay Lord, Lord, mahal ko siya. Pero maling tao. Sabihin mo, Lord, wag ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo. Hindi ikaw masusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan natin. Kaya doon natin makikita na emotions were fully expressed but not allowed to control his life. Ano nakita natin kay Jesus? Yung emotion niya fully expressed, pero hindi niya inalaw to control his life. Ano sabi niya? Nagpihapis na hapis ang kalooban ko, halos ikamatay ko. Umarap siya sa Diyos, Ama, hanggat maaari wag kong inumin ang saro ng paghihirap, pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Di ba nag-express ng damdamin, distress, grief, hapis na hapis, bagabag, halos ikamatay niya. Ayaw niyang inumin ang saro ng paghihirap, ayaw niyang mamatay sa krus ng Kalbaro. Yun yung damdamin niya. Pero hindi niya hayaan ni Jesus, yung damdamin niya ang mag-control sa buhay niya. Ano naganap? Kalooban pa rin ng Diyos. Express ang damdamin, pero hindi dapat yan na magkocontrol sa'yo. Na-control ba siya? Hindi. Anong nasunod? Kalooban pa rin ng Diyos. Kahit halos ikamatay niya. Kahit talagang sinabi niya sa Diyos, hanggat maaari, wag. Pero wag ako, kalooban mo. Sinabi niya kay Lord, ayaw niya. Sinabi niya sa Ama, wag kong inumin ng saro. Pero hindi siya ang nasunod. So, ang damdamin ine-express, pero hindi ikaw ang dapat kinokontrol. Kontrolado mo pa rin ang damdamin. Okay. And next, okay, some people think feelings are fleshly because they confuse them with beliefs. But Jesus said, take this cup from me. In other words, I don't feel like going to the cross. His expression proved we can feel something without believing it or acting upon it. Diba? Alam niya na talagang sinugo siya ng Diyos para mamatay sa cross of Calvary. Alam niya yon. Pero sabi niya, take this cup from me. Parang sinasabi niya, I don't feel like going to the cross. Alam ko, kalooban mo, mamatay ako sa krus ng Kalbaryo. Ibigay ko yung buhay ko para maligtas ang tao. Pero take this cup from me. So yung belief mo, tsaka emotion mo, akala mo kasalanan yung emotion mo kasi contradict sa belief mo. Hindi. Yung damdamin mo kahit contradict sa pinaniniwalaan mo, i-express mo, pero wag yan ang magkocontrol sa'yo. Ang magkocontrol pa rin sa'yo, pini-express mo yung damdamin mo kung ano yung tamang pinaniniwalaan mo. Yun dapat ang manaig, hindi yung damdamin mo. Pero kung i-express mo na hindi ka naniniwala sa pinaniniwalaan mo, yung damdamin mo against sa pinaniniwalaan mo, okay lang i-express, pero ang magkocontrol pa rin sa'yo kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan natin? Si Jesus, alam niyang pwede siyang bumuhay ng patay. Pero nung makita niyang patay si Lazaro, umiyak siya.
Ibig sabihin, tama lang i-express mo kahit ang belief niya, naniniwala siyang kaya niyang buhayin si Lazaro. Pero bakit siya umiyak? Yung damdamin in-express niya. So, hindi masama. Okay, tuloy natin. Doon po. So, his expression prove we can feel something without believing it or acting upon it. So, doon natin makikita, sabi ng Biblia, na ang damdamin hindi masama. Pero may tamang pag-express nito, pagpapahayag nito. Ano? Tamang tao. Pag galit ka, kausapin mo yung tao. Hindi kung sino ang kakausapin mo. Utos ng Diyos Meron kang against to someone, talk to that person. Huwag mo munang sabihin sa iba, siya muna kausapin mo. Kasi siya yung taong concern right to the right person. Paano i-express ang damdamin ng tama? Right person. Hindi sa lahat. Few good friends and the person concerned. Pangalawa, private place. Hindi kung saan kasumpongin o saan alamin yung lugar. Dapat mayroon pa ring privacy. Okay? Tapos pangatlo, di ba, tamang pagkakataon. Pag nagalit ka, huwag lulubugan ng araw. Pag nagalit ka, huwag kang magkakasala. Ibig sabihin gusto ng Diyos, timetable pa rin ng Diyos. Hindi oras mo. Naintindihan po natin. So tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Alam ko meron po tayong natutunan sa gabing ito. Bukas ko na po itutuloy kasi medyo mahaba pa. Hindi po natin matatapos. Tayong lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, lagi ka naming pinasasalamatan. Dahil tunay nga, Panginoon, marami kaming damdamin. Na minsan akala namin kasalanan. Pero hindi. Ang negative feelings, Panginoon, ginagalang mo. Kasi normal naming maranasan niya kung paanong si Jesus nabagabag. Nahapis, Panginoon. Na-distress, Father God, halos ikamatay niya. At nandun din pa ng Father God yung kanyang, yung desire na wag sumunod, na wag mamatay sa cross of Calvary, na alam niyang kalooban ng kanyang ama. Pero in the end, hindi niya pinahintulot na yung damdamin niya na kanyang nararanasan ang mag-control sa kanya. In the end, ang naganap pa rin yung kalooban ng Diyos Ama sa langit. Kaya Lord, tinuturuan mo kami na yung damdamin namin, hindi lahat kasalanan. Hindi lahat ng negative feelings kasalanan. Nasa tamang pagpapahayag ito. Hindi lahat ng positive feelings ay mabuti. May positive feelings na mali din, Panginoon. Kaya Lord, tamang lugar, tamang tao, Panginoon, at tamang pagkakataon. Tinuturuan mo kami, Ama, upang yung damdamin namin huwag kaming kontrolin. Dahil sabi mo sa Jeremiah chapter 17 verse 9, who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is too sick to be healed. Sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Pag hindi namin kayang kontrolin ang aming nararamdaman at hindi namin kayang matutunan kung paano ito i-express ng tama, ang damdamin namin, lagi kaming ipapahamak. Lagi kaming magkakasala dahil sa damdamin namin. At ang daming damdamin ito ang ikababagsak namin, Panginoon. Kaya tinuturuan mo po kami. Marami pong salamat. Lord, gusto naming matuto pa ng marami, Ama, upang patuloy naming makita ang aming mga sarili sa iyong harapan. Marami pong salamat. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Lord, pati ko tinatas yung mga kapatid namin. May prayer request, Panginoon, sa gabing ito. Lord, comfort sa pamilyang naiwan ni Nanay Rosita Flores. Panginoon, lola po ni Christian Uy. Lord, aliwin mo po ang pamilyang iniwanan, Father God. Salamat po, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang kaaliwan pa ng bawat pamilya, Panginoon, na namamatayan. Lord, ganin po comfort sa naiwang pamilya ni Brother Ezekiel Solis, Father God. Lord, pati mong aliwin ng Espiritu Santo mo, Sister Evelyn, Father God, Sister Lina, Panginoon, sampu na kanyang buong sambahayan, Father God. Ang pamilya ni Brother Ezekiel, Lord God, aliwin mo, Panginoon, ang mga naulila niya. Salamat po sa kilos ng Espiritu Santo. Lord, ganin din mo yung Father God, si Louie Arellano, Panginoon, nasasakay na po sa barko, ngayon po ay naka-quarantine, Father God. Lord, salamat po sa protection at guidance mo sa aming kapatid pagsakay niya sa barko upang muling maghanap buhay. Lord, ganin po Sister Emily Arellano, Panginoon. Lord, patuloy kaming humihingi ng good health, wisdom, Panginoon, sa business sa kanyang bubuksan, Father God.
God. Bigyan mo siya ng kakayanan, karunungan at kalakasan, Father God. Lord, ganin po sa aming kapatid, safety and protection, Father God, kay Ledilyn Bandala and family na magbabiyahe, Panginoon, patungo sa Norway to visit her grandchild, Father God. Salamat po, Panginoon, sa protection mo, Panginoon, at sa safety, Panginoon, ng pamilya ni Sister Ledilyn. Salamat po ang kanyang apo at kanyang anak at manugang na dadatnan ay nasa maayos na kalagayan. Ganun po si JC Hernandez, Panginoon. Patuloy naming dinideklara yung favor, guidance, wisdom mo, Panginoon, sa kanyang training and demo. Lord, salamat, Panginoon. Alam namin ikaw ang Diyos na kanyang kasama. Lord, salamat din, pero Father God, sa panala, prayer request ng aming kapatid na si Sister Malu Principe and family. Patuloy naming dalangin yung good health, provision, protection at covering mo, Panginoon, at lahat ng panalangin ng aming kapatid para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, Panginoon, manugang, Panginoon, Father God, kung meron man apo, Panginoon, at buong sambahayan, salamat sa katugunan at favor na galing sa iyo. Lord, si Veronica Litimco, Lord God, patuloy niyang dalangin, makaalis na po ang anak niya this July in Jesus' name. Salamat po sa favor na ipagkakalo mo, Panginoon, Father God, sa aming kapatid. Lord, si Abigail Zacarias, Lord God, protection, safety sa trabaho, Panginoon, at good health, Father God, sa batang ito. Lord, Batulat and Zacarias family, Lord God, protection, covering, Father God, provision, at patuloy mong pagsama sa pamilyang ito, Lord God. Lord God, hindi po maibalik na yung anak ng kaibigan ni Jocelyn Olakir, Panginoon, na dinukot, Father God. In Jesus' name, humihiling po kami ng favor mo, intervention mo sa pamilya, Panginoon, Father God, na nawala ng anak. In Jesus' name. Lord, ganinin po panawagan ang kahilingan ng aming kapatid na si Menaset Marasigan, na yung kanyang dalawang anak at manugang ay magkaanak na para magkaapo na po sila. Lord, thank you sa favor. Ang anak ay regalo mo sa mga magulang. Lord, thank you po. Pagpalay mo sinapupunan ng kanyang mga anak. In Jesus' name. Lord, patuloy din kami humingi ng kagalingan, complete healing, complete recovery, miracle para kay Harold Prasedes, Lord, na masakit ang sakong. In Jesus' name. Dinideklara ko sa mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, ganun po kay Lessery Arin at Panginoon na nilalagnat, buntis po siya, Panginoon. Lord, in Jesus' name, iunat mo po ang iyong kamay. Salamat po sa kagalingan ng aming kapatid. Ingatan mo po ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Dinideklara ko sa iyo mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, ganun din Father God, kay Sarah Principe Barbacena, Panginoon. Dinideklara po namin ang good result ng kanyang laboratory in Jesus' name. Salamat, Panginoon, Father God. Dinideklara namin yung favor na galing sa iyo. Lord, si Jobel Barbacena, Lord God, complete healing at complete recovery, Panginoon, upang makalabas na po siya ng hospital. Salamat, Panginoon, Father God, nakalabas na po siya ng hospital. Patuloy namin dinideklara yung complete healing at complete recovery niya habang siya po ay nasa bahay. Lord, ganun po si Christian Zacarias, Lord God, may fever and flu, Father God. Lord, dinideklara namin sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat, Panginoon, Father God, in Jesus' name. Lord, si Romel Canolas, Panginoon, 3 araw na pong nilalagnat. In Jesus' name, iunat mo pong yung kamay. At ang dalangin ko, Lord God, dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, inuutusan ko anumang sakit at karamdaman sa buhay ng mga kapatid ko. Spirit of infirmity, sickness, and diseases, I cast you out and I command you to leave their bodies right now. In Jesus' name. At dinideklara ko ang complete healing, complete recovery, and miracle sa iyong mga latay, Lord God, nagkaroon sila ng kagalingan. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, salamat din po, Father God, sa answered prayer ni Katie Arjona, Panginoon. Desire ng puso niya, Panginoon, ay granted, Lord God, para sa kanyang pamilya, especially sa relasyon ng kanyang asawa at anak. Salamat sa answered prayer, Lord God. Lord God, din po sa answered prayer ni Edna Lowler. Salamat po sa complete recovery, complete healing, Panginoon, Father God, ng kapatid ni Sister Au, Father God. Salamat po. Ito namin dinideklara ang good health and long life para sa kanya, 10 ng kanyang buong sambahayan. Lord, salamat din po, Father God, sa favor na patuloy maranasan ng aming mga kapatid, si Josepina Roque, si Nanay Jo, si Baby Cabral and family, Reinbert Almira Kim and family. Lord, din po, Father God, kay Viula Basilio and family, Emmy Capunitan and family, Shoni Sacapaño and family, Gail At and family, Rowena Castro Loy and family, Pasita Castro and family, Robilin Talamayan and family. Salamat pa ng Father God sa favor sa mga kapatid namin sa kanilang pamilya, sa covering, protection, answered prayer, at patuloy mong pagkilos sa kanilang mga buhay. Salamat po sa good health at long life para sa kanila 10 ng kanilang buong sambahayan. Lord, salamat din pa, Father God, sa mga
Birthday celebrant, Panginoon, ng month of July, Margot Joanna Bariso, Nikki Ventura, Joey Espra de la Cruz, Eric Santiago, Pastor Carlito de Matera, Pastor George Concepcion, Marisa Reyes, Veni de Guzman, Celeste Idana, Nilfa Hernandez, Cecil Hoson, Mary Joy Caig, Sister Elena Nunez. Lord, nakikigalak po kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang mga buhay. Salamat, Ama. Dinideklara ko marami pang birthday, good health, long life, provision, covering, Father God, answered prayer, at marami pang karanasan. Patuloy mong pagpalain ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay, at ang plano mo'y maganap sa kanilang mga buhay, at patuloy na malalim na relasyon sa iyo, Lord God. Pero hindi po sa wedding anniversary na ngayong July ni Edward Rona Evangelio, Brother Peter and Sister Christine Kairos. Lord, nakikigala kami, Lord God, sa kanilang wedding anniversary, Lord. Marami pang pag-ibig na galing sa iyo, protection at covering. Ingatan mo ang pamilyang kanilang binuo, at patuloy pa ng parigan, mapagtagumpayan ng bawat mag-asawa, ng pagsubok na kanilang pagdaanan. At salamat, Lord God, na patuloy mong pagpalain ng pamilyang kanilang kinabibilangan. Sa gabing ito, maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon. Salamat po sa karunungan na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y kumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y kumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya